open your Bible in Romans 12 and let's read it in verse 1 hanggang sa verse 2. Okay, sabay-sabay ka. Kanang buhi abtik og madasigon. Amen? Let's all read in verse 1. Therefore, I urge you, brothers, in the view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. We pray, Lord, salamat sa kamaayo nimo sa mong kinabuhi, and even families, disciples, ministry, part of the ministry are gathering here to celebrate your goodness and faithfulness. Salamat, Lord. It takes a one day we'll spend and it will bring a whole week of content. Salamat na dunay satisfaction, and we claim, God, the victory na manaan namo sa tibuok simana o sa tibuok bulan. We start this year 2024 right, because wala yun ang nalintan nga dili na mo makaya o nga kalahutay ni nakaabot mi ani na tuig tungod sa iyong grasya. So that, Lord, today we acknowledge your presence and we thank you for your word that is ready, O God, na mag-isop sa mga kasing-kasing karon, magahatag ka namo po correction, maga-inline sa amo ang ways diha sa imong kabubuton. We even thank you, God, sa mga bisita karon nga buntag. Ikaw padayon nga magapanalangin kanila. We don't know unsa ang ilang situation, ilang season nga ilang ginaagian karon, but we believe, God, na dili aksidente nga naa sila o nakauban namo sila karon nga buntag. We just pray, Lord God, that you will continue to comfort their hearts, that you will also continue to express that you are the God of everything in their lives. Salamat, Lord, na adunay satisfaction and restoration na among masanatian ug madawatan karon nga buntag mismo. So we thank you for everything, and we thank you for what you're about to do here in this place, in our lives, in our family. In Jesus' name, everybody will say amen and amen. Let's take our seats for a while. God is a good God. Amen? Amen. We thank you that this year is the first Sunday of the month of 2024. Amen? No, bago lang ta last week nag-spend sa atong Christmas party. Kinsay naging naato na adlaw. Amen? We enjoy celebrating sa pagkamaayo sa Ginoo sa atwa ug ato gyud isalubong sa New Year na we feast the kind of feast nga naagyud ang presensya sa Ginoo. Amen. And not just that, kinsa may mag-expect nga sa 2024 na kuhaan nag 5 ka adlaw ba o 4? 5 na kaadlaw. So, we are really moving forward, Nagapadayon ta o nagakontinue ta sa atong pagsalig diha sa Ginoo. Amen? As we move forward, we also believe na sa unahan igsuon adunay mga butang na imong makatlagan. That's why it takes faith to believe nga sa mga butang na gi-stored sa ato, sa mga butang na gi-promise sa Ginoo sa atong sa Biblia, kabalutan nga ato ginang ma-experience diri palandaan sa kalibutan. Amen. Yes, I believe that we didn't we will not experience the heaven, just the heaven on sa promises ni Lord dito sa unahan na, but diri pa lang sa kalibutan kabalutan nga adunay langit nga ato ang natamasa tungod na kay kauban nato ang Ginoo sa matag adlaw. Pwede ba nato palakpakan si Lord for this year? Amen. First Sunday of the month 2024, and we will start it right. Inang matapad right. Amen. Atong sugdan ang ato ang bulan, atong simana, ang unang nga Domingo sa bulan nga adunay takos ug pinasahi ug una nga pagdayeg ug pagpasalamat diha sa Ginoo. Amen. How many of you believe, church, nga si Lord ang giver sa tanang butang, sa wonderful things nga atong na-experience ug atong nakaplagan sa atong kinabuhi? Say amen. Amen. God is the giver of many wonderful things. God is the giver of our faith. Actually, that's why the reason na nung nakapadayon ta, kay si Lord ginatagaan ta sa kanunay o kusog na makapadayon ta. Amen. He is always giving us new things.
mga bago nga butang, new nature, new heart, new life, bago nga paglaom. Amen? Bago nga paglaom o bago nga task, bago nga works nga gikan sa iyaha. Finally, mga igsuunan, I believe that this year is the year of fulfillment and a year of restoration. Amen? Sa mga butang na wala nato na-expect o sa mga butang na atong nabiyaan to last year, I believe this year ato o wala pagyud-gulahitanan kay ato pa ng matagamtaman sa pagpadayon nato diha sa Ginoo. Amen? When there's a new life, mga kapatid, when there's a new year, there's also a new life, a new way, a new start, a new hope. Amen? Probably siguro para sa inyo ha, pag maghisgot tag new things, you could say a new job, bago nga trabaho. Or siguro if you are a parents today, siguro makaingon ka a new responsibilities. Okay? Bago nga responsibilidad. Or siguro kung nagatrabaho ka, siguro na kay expectation nga this year, this new year, it will be a new position na kailangan nimo i-maintain. Naba mo diha? No? Or siguro it is a new year for us to experience new blessing in the Lord. Amen? But I believe, mga kapatid, more than ato nga mga butanga, aning kalibutan na, the really important for us to see, I believe with all of my heart that if it talks about new year, it talks about new things and new life. Say me, new life. Kinsay gusto og new life? May kanang bago nga kinabuhi. Siguro before pa lang ta mutikang sa 2024, naa na doon kay expectation nga magbago na ko. Kinsa na anak nga mga expectation? Kinsa na anak nga resolution? No? Nakabalo ka na evaluate nimo sa nahitabo sa mo atong aging tuig ug naa kay desire na magbago na gyud ko. Yang pangutana asa man ta magbago. Amen? Asa kaya o kinsa kay makabago sa atua. So if we want new life this year, kung gusto na ito bago nga kinabuhi, then we must have a renew life. Said me, renew life. Okay, lakasan natin. New life, renew life. Amen? Kung gusto nato na ay renew life, dili pwede nga ma-renew kung wala new life. Kung na ay new life, ibig sabihin there was a renewing of life. There is a renewing of life. I believe a new year for us is a new you. Amen? Kailangan bago ta, na ay bago sa atua. Dili lang sa physical na bahin igsoon, but most especially kung unsa ta karon o kung asa ta karon nagiusa sa spiritual growth nato diha sa Ginoo. Kisay gusto og new sa spiritual life. Amen. So I just searched the word renew. Ang meaning pala ng renew, mga kapatid, is resume. Say me, resume. Okay. Resume a kind of activity or after an interruption. So ako i-explain ka. So let's say for example, na kay mga pangandoy itong ni aging bulan, ni aging tuig, pinya imo nang gisugdan og trabaho pero naundang. Hello? Na ay mga interruption. No, you are doing that kind of job or works pero na kay may anticipation and desire pero naundang, wala napadayon. I believe it takes time also to resume. Amen. So ang word nga renew di ay ang meaning is resume. Ipadayon ang mga nakudlot, ang mga wala na padayon tong niagi. Kagahapon, kaganina. Amen. Simply resume. And not just that, no? The moment that I researched this word, resume, naagad na siya yung mga similar words na makahadasig pa lang sa ato karon dayon. The word resume means is to return. Kailangan mo balik. The word renew means to pick up again. The word renew means to come back again. Mubalik. The word renew means to reopen. O ano man yung mga isiladan nimo, abrihan nimo balik. Okay, i-resume, i-renew. The word renew means to begin again. Maybe some of us here experience nga, tama na, gikapoy na ka. But I believe, New Year, New Day speaks for us a new life to renew again. Hindi ang katapagbalik. Saban ako. Wala na to na-achieve last year, pero laban pa rin. Padayon gihapon. Hindi ang katapad-padayon. Isa gusto magpadayon. Amen. The word renew is to start again. Okay? No? So,
the word renew also to restart or to continue nga magpadayon gyud sa mga butang nga wala pa nimo na kabutan. Amen. So again, let's say renew. Okay. That's exactly our series for the whole month of January. Amen. This morning, we're going to talk about this kind of renewing. Not on the things of this world, but renewing in our lives. In our mind, in our hearts, in our strength, and in our purpose diha kay Lord. Amen. Amen. So this morning, sa atong week 1, sa ato ang month of January, we're going to talk about renewing of our mind. Sino yung naay mga huna-huna? Kinsay naay pangutok karon? Pwede ba natin unitan ng atong mga huna-huna and say with me, renewing of my mind. So this kind of topic, mga kapatid, no, it's all about na mag-encourage sa ato no, as a congregation na ma-renew ang atong thought gikan sa atong pattern, sa atong attitude, o sa atong perspective na mag-focus ta sa truth, sa promises ni Lord. Kinsa gusto ana. That's why our key text makita sa Romans chapter 12 verse 2. Because it talks about something about renewing, about renewal, renewing of our mind. So the Word of God says in verse 1, I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Atong basahon as loud as we can, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by, underline that word, renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what's God's will and His good, pleasing, and perfect will. Say amen. Amen. Alam ko wala tayong projector sa harapan, pero alam ko may Bible ka sa harapan. Kaya hindi tayo update tayo. Kasi alam natin, the true tools nga ato ang kailangan karon is just the Bible. Amen. That's why I encourage you to really encourage and increase your faith and respond this morning kasi alam ko may gagawin si Lord sa lahat ng buhay natin ngayon. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. The author of this book was Apostle Paul. Apostle Paul is urging us, nag-encourage siya sa ato as a Christian na mo respond sa God's mercy. Okay? Ang mercy kay sunan, lahi po din siya sa grace. Ang grace kay ihatag sa imo ang mabutang nga dili nimo angayan. Pero ang mercy gihatag sa imo kay iyatang gikaluy-an. Murag mas bukat no? Ihatag sa imo kay makaluluoy ka, kay kaluy-an ka, kay gikaluy-an ka kay wala kay mabuhat kung wala siya. Ingana ang mercy makaigsunan. So si Apostle Paul gi-encourage niya ang mga believers nga in God's mercy sa kaluoy sa Ginoo, sa forgiveness sa Ginoo, sa iyang pagpasaylo sa ato, adunay inclusion, adunay pag-appeal sa ato that once we are lost, wala kita katong niagi pero karon pamilya na ta o nangiusa na ta diha sa iyaha. Karon kay gikuha ka sa Ginoo, gipili ka og nakatagamtam ka og nakakuha ka sa pinalangin og sa grasya niya, ibig sabihin all the children of the Lord, all the believers of Christ will come to Him og atong isurrender, sacrifice nato ang atong kinabuhi, isip nga buhi nga halad diha sa iyaha. We know this picture because we talked this earlier or two Sundays ago. Tama ba? Na kailangan i-offer nato ang atong kinabuhi na worship diha sa iyaha, na pagdahig diha sa iyaha. That's why we need to be sure kung atong kinabuhi ba or this week ba naka-align ba diha sa pagbuton sa Ginoo. Kung nahimaya ba si Lord sa imong gibuhat ganina before you go here in church. Amen? Kaya ang atong kinabuhi diha is an act of worship. Amen. We worship the Lord through singing, through giving, but the best worship that we can give in act of our worship sa Ginoo is ang atong ihatag na atong kinabuhi nga napasidunggan siya, nga naalagaan siya, ug nahimaya siya sa ato ang kinabuhi. Amen. And it is an appropriate reaction. No? Na kung ikaw gitagaan og mercy sa Ginoo, kung ikaw naka-obtain og mercy sa Ginoo, our response is to give our lives to the Lord. Amen? Hindi naman hinihingi lahat ni Lord sa atin. Actually, sa Kanya nga lahat na nasa atin. Amen ba? Wala something like ikaw na makadungag sa iya ha. Pero kay iya man gihatag sa imo ha. O ang mapasalamaton nga nakadawat ana,
natural response is to give back what the Lord sa iyang gihatag sa ato. Amen? Inamatagad, natural yan. Kanang mo worship ka sa Ginoo, natural na. Kanang mo pray ka sa Ginoo, natural na. Kay ikaw man ang nakadawat, biskat dili ka kanayan. Amen? Amen ba? Say amen. So that's an appropriate reaction na atong life is an offering pala diya kay Lord. Amen? A breathing sacrifice diya kay Lord. But on the verse 2, the next of this verse, si Apostle Paul, nag-encourage siya o nagpakita siya sa ato og new way, a new pattern, a new perspective on how we live our life according to God's mercy. Amen? Amen? So, ang ingon niya din since that our life is a living sacrifice, Apostle Paul writes, do not conform any longer to the pattern of this world. So kung na tayo bagkong kinabuhi sa Ginoo, kung gitagaan na tayo panalangin, grasya o kaluoy sa Ginoo, because of His forgiveness, din ibig sabihin ka ng bagkong nga kinabuhi, aduna po'y bagkong nga panghuna-huna. Amen? Amen? Aduna po'y renewed mind. Amen? Amen? So Apostle Paul says, na dili na ta kailangan magpahiuyon sa hatak aning kalibutan. Do not conform to the pattern of this world. What is the use of a new life if walay new things? Lisod pud kaayo nga bag-o nang kinabuhi pero karaan gihapon nga pamuhat. Amen. Lisod pud kaayo nga bag-o nga sudlanan pero ang imong ibutang hugaw gihapon nga tubig. Do you get my point? That's exactly a kind of illustration that once we receive new life, may new mind rin, mga kapatid. Amen? It's all about your mind. Inamatapan si muna-muna, igsuon. Amen? It's all about your mind. Na dili ka dapat conform sa pattern of this world. Ang New Testament nag-refer na dili ka ang kalibutan, ha? But ang sistema sa kalibutan. The world system nga kailangan dili ta maiuyon, nga di ta mahisama, nga dili ta mo-follow anak na mga prinsipyo o pattern sa kalibutan. So as a followers of Christ, kinsay mga sumusunod kay Kristo karon nga bunta, we are not able to confirm the pattern of this world. Sa Romans 12 verse 2, si Apostle Paul adunay gipasinati o gipakita sa ato kaning word nga don't follow by ado. Okay? Ayaw sunduga ang gibuhat. Naba mo? So it is a negative command. Naay commandment sa Bible, mga kapatid, naay mga good promises si Lord, naay mga positive commands si Lord, but this time it is a negative command. Ayaw buhata. Ayaw sunduga. Ayaw pahiuyon aning kalibutan. Amen. The Phillips Bible translate just like this. Wala man tayo screen, no? Ingon sa Phillips Bible, ang term nga yung gigamit, ang translation niya, kuya, ingon dito nga word is, don't let the world around you squeeze you into its own mold. So, ang Greek term ng confirm here is na mold. Okay? Ang Greek term sa word na conform here is kanang na umol. Tama ba ang mold? Nahulma. Ayan. Inahan kayo ninyo ba? Nahulma. Kanang dili mahulma according to the pattern of this word. Ang word nga confirm from the Greek word suskematizo. The meaning of that is mold. Dili mahulma sa kalibutan. Nabamo diha? Amen. So the same term na found nato sa New Testament nga giingon po ni Apostle Peter. 1 Peter chapter 1 verse 14. Sige, open your Bible. 1 Peter chapter 1 verse 14. ESV says, as obedient children, do not conform to the passion of the former ignorance. Okay? Sa other translation, as obedient children, kanang nagasunod sa Ginoo, do not conform to the former
lust which were yours in your ignorance. Hello? So, unsay pasabot ni Apostle Paul sa Romans 12:2 ug sa ingon ni Apostle Paul sa 1 Peter chapter 1 verse 14 na adunay same nga statement, do not conform. Amen? Dili magpahiuyon, dili magpahulma sa sistema sa kalibutan. So what exactly Apostle Paul and Peter telling Christians nowadays na dili mag-conform sa kalibutan? Ang meaning ani igsuonan is ang mga Kristohanon dili mahisama or ma-like shape sa kalibutan. Amen? Nga ang pasabot ani makigsuonan nga dili dapat nato ialaw ang atong kaugalingon nga ma-press into sa pag-follow sa corrupt custom, sa ungodly principle, and even sa evil plans of action na ginapromote sa kalibutanon nga paagi. Amen? Dili na tugutan. Inang katapat, ayaw tugutin. Dili na tugutan nga ang atong kaugalingon magapos sa pagsunod aning mga butana sa mga dili Diyos nun ng mga prinsipyo o sa mga daotang plano sa paglihok sa pagpasiugda sa kalibutanong mga tao. Amen? It is really true mga kapatid na sinabi sa Psalm chapter 1 verse 1 na ang blessed daw nga tao, na ang gipanalanginan nga tao, dili gid daw mulakaw sa step sa mga wicked. Amen. Ingon sa Psalm chapter 1 verse 1 says, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of the sinners, that take or sit nga molingkod kauban sa company sa mga mockers. Amen? Nga just like a boat in the water, or just like a bangka sa isa ka tubig, di ba nagalutaw ra siya? Tama ba? Murag na imong boat kay mulupad. Amen. Tinood yun ay na mulutang. Okay, just like a boat in the water, tama? Mulutaw na siya. Pero wala siya nahisama sa tubig. In fact, nang kunay makasulod. Exact nang kunay wrong sa imuhang boat. Just like a boat as in the water, but not of the water. The same true with the Christian church. Sa atong tanan ng mga Kristohanon na naadiri karon nga buntag, the Christian is in the world, but not of the world. Ang Kristohanon aniya sa kalibutan, apan dili siya para sa kalibutan. Is that clear sa ato ang makigsunan? Klaro ba na? Now look at 1 Peter chapter 2 verse 21. Nga ato danang basahon dayon on the next scripture in 2 Corinthians 4:4. Nga atong i-compare ning duha nga word from Apostle Paul and Apostle Peter. 1 Peter chapter 2 verse 21, and sa kabila naman in 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Unahon nato sa 1 Peter 2:21. It says, for to this you have been called. Gitawag ka sa Dios. Amen. Because Christ also suffered for you. Gihatag sa Ginoo ang tanan to leave you an example so that magpadayon ka diha sa imong pagtika sa iya. So that you might follow in His steps. 2 Corinthians 4:4. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ato nang i-determine ka ng duha nga verse nga atong gilay down karon nga buntag. Because I believe mga kapatid that as a Christian, pwede tang mag-fellowship even to the unbelievers. Nga ba mo diha? Pwede tang fellowship sa ilaha, mahinagad po siguro ka. Utagad gihapon ka. Pero dili ka mahimong followership. You can have a fellowship but can't have followership. Amen? Because ang followers of Christ, mauni ang atong single pattern sa 1 Peter chapter 2 verse 21. In new life, new way. Magsunod gyud tag steps diha kay Lord. Magpadayon gyud ta.
to resume, to renew our ways in the Lord. Amen? I don't know kung sa mga dealing sa imo before you start this year, but I will speak and we will speak right this year in our condition. Pag-ina mo katapat, magpadayon ka diha sa pagsunod sa Ginoo. Amen? Christ suffered for us. And sa tanan nag-i-obtain sa mercy sa Ginoo will follow that kind of example. Amen, mga Christians, mga followers, sunod lang kita sa Ginoo. Amen. Mauna ang pattern nato. After God, what has the Lord has done in our life, leaving to us as an example, we need to follow His steps. Ang kanindot diha, na musunod ka, na di ka masaag, kay giunhan naman kaniya. He is already the example. Dili ka pasunod sa isa ka butang, o dili ka pasunod sa isa ka leader, niya imong leader, wag mo kabalo, asa mo padulong. Masaag mo tanan. But when the Lord says that His life is already an example, you can resume and renew your walk back again to the Lord. Amen? Ingana ang pattern sa mga followers. Not according sa prinsipyo sa kalibutan, but according to God's word, God's step. But yung mga unbelievers naman, sa 2 Corinthians 4:4, no, they are blinded. Wala sila kabalo. Nataptapan sila. Wala sila kabalo sa kamatuoran. That's why sometimes ang pag-act of preaching or pag-share natin sa ila sa gospel, it's not about para sa ilaha, but para sa atua. Amen? As a general po, mga kapatid, hindi natin alam kung ano yung dealing ng Panginoon sa buhay nila. Sa tanan nga imong ginasharean. But yung word nagpasabot sa ato karon nga kung dili gyud iya sa Ginoo, kung dili gyud ang Ginoo ang tag-iya ang kinabuhian, dili gyud sila makasabot sa kamatuoran. Because they are blinded by the truth. Amen? For you to know that it's not about them. Dili para sa ila, kung dili para sa iluha. Because the question is, bakit tayo nagsastop sa paggawa or sa pag-share ng gospel? Na alam natin na tayo yung naka-receive ng light. Na alam natin tayo yung nakakita. Tayo yung naka-experience. Di tayo yung magsasabi ng katotohanan. Amen? Amen. But just in case you forgot, no, the unbelievers, they are in the world and their minds are blinded. Ang ilang mga gitaptapan. Di sila kakita. Amen? Gusto kung saan nila pangita sa kahayag, di sila kakita sa kahayag. Amen? So the followers, Christian, will follow God's pattern. But the unbeliever, wala sila kabalo, mas sakit, mas saklap. Kaya wala sila kabalo that they are continuing in their life in disaster. Amen? Nagpadayon sila sa darkness. Wala pa din sila kabalo, masaag day sila. Wala din sila kabalo, malaglag day sila. Saklap. Amen? Pero we as a children of God, obtained by God's mercy, praise the Lord because we see, in the end of the tunnel, we see Jesus. Amen? Kabalo gihapon ta nga, by the end, sa ato ang kinabuhi, kauban gihapon nato si Lord. Palakpakan nato si Lord. What a grace. Amen? Amen ba? So the reference of the world here, dili physical nga kalibutan, but rather the age. Amen? The age, ang panahon karon, ang hatak sa kalibutan karon. Elisod po, sikag reklamo sa kalibutan, nabuhit ka sa kalibutan. Sabtan ba ninyo? Dili na ang physical world, but rather the age. Ang panahon karon, dili na basta-basta. Itong 1990s, sa mo ang panahon, sarap balikan ang mga simpleng laro nga kanang mahugaw ka, pero worthwhile. Kanang worth it ang kakapoy. No? Kanang magsipak-kakraw ka. No? Kanang magshatong ka. Kasi mga 90s na rin, kami kisarap balikan yung kanang simple lang mga kaligayan. Kanang pag-ulit ni mo, dugay kayo kanang uli, nga nagulat ng bunan ni mama. Pero karon lahit na po karong panahon na. Atong mga anak, asang tabma. Diba? Lahit na no? Tama ba? Itong una, uso pa ang harana. Pero karon kabliton na ka. Tama? Itong una, uso ang mga bestida. Pero karon maragwa na isang ina na. Lagi na ganang panahon ron. Musa, pasimple na gid kaayo kung di ka magmatnon,
Sometimes, and even most of the time, ang strategy sa enemy, he will use everything para ma-deceive lang ta. Amen? Ang lisod na Kristohanon na ka, nagpahiuyon pud ka. Apil pud ka nga nagsayo-sayaw nila. Apil pud ka nga nakipagkumpetensya nila. Hello? Dili na basta-basta ang panahon ron. Kung tunguna, uso kaayo ang kanang really food nga i-made jud karon mga ready-made na. Amen? Even ang mga paghugas sa kamot, di-remote na. Hello? Even ang system na to karon, even ang atong modern days karon when it comes about the technologies, kuyaw na kayo, maskan na ka, makitaan na ka. Na natin mga CCTV, itong muna, wala pa man na. Problema pa man ta, kasi nangawat. Pero karon pwede na mas pa. Ang mas kuyaw pa yung sa laing sa Western culture, even sa laing nasod. Kay lisod ka ayong mahimong kriminal, kay ma-search gid ka, malocate gid ka. Hello? Sa Pinas naman siguro nang ulahin na ang pulis budagan. Pero ilang patapad, hindi na basta-basta ang panahon karon. Amen? But I believe the same God that will deal us something like how to renew our way back in the Lord. Amen? So the Bible says that Christians are delivered na. Gidelivered na sila sa present evil age. Galatians 1:4. Gihatag sa Ginoo ang tanan, even himself, iyang kaugalingon, para ma-deliver ta. Para mahimot ang gawas nun. Hallelujah. Magawas nun ta sa present evil age. O dili lang pagid tayo gi-deliver. According pagid ta sa ingon sa verse 4, according na ta sa iyang kabubuton to God the Father. What a good thing to know this morning na gi-deliver na ta sa Ginoo kaning attack sa enemy sa atua. Amen. Amen. Hebrews 6:5. Ito pa yung sinabi sa Hebrews 6:5. We have tasted the goodness of the Word of God and the power of the age to come. Ibig sabihin po, we are already delivered by the schemes and the attacks and the pattern of this world. Lamig kay masabtan na. Labi na sa mga young people, lamig kay masabtan nga pag naa ka sa Ginoo, kabalo ka nga nagi kay security. Yes, sikyat man ta, pero kabalo ta asa ta maduol. Kay kabalo ta i-deliver na tadaan sa Ginoo. The same thing atong pagsimba karon, wala lang ta nangayo og pasaylo sa Ginoo, nakabalo ta gipasayo na tadaan sa Ginoo. Amen. Mo nang namit kay mag-worship sa Ginoo, kabalo ka gipasaylo na ka. Amen. Lamig kay mohilak sa Ginoo, dili kay tungod kay naghinulsol ka, pero kay nahilak ka sa Ginoo, kaysa dihang hinulsol pa lang ka sa iya, idawat makanyadaan pa lang. Amid jud kay nang pag-purchase sa Ginoo. Lamig kay na nga word nga iya nang gi-deliver. And we tasted and see the goodness of the Word of God. Lapakan nato si Lord. Oh, sa tanan na naka-experience, dapat makilig ta na. Hallelujah. Amen. Nasulayan din nato ang kamaayo sa Ginoo. Diba? In the end of the day, balik gyapon ka kay Lord. Amen. Galing talaga ni Lord, no? Lahit yun ang iyang pattern sa atong kinabuhi. That's why, magpadayon ta sa atong steps sa pagsunod sa iyaha. Amen? So, ano ba yung susi para maka-escape ta sa grip sa conformity sa world? Delivered na ta. Amen? We are sons and daughters of Christ. We obtain, God give us the mercy and the grace. So, saan man nato pag-escape? Saan man nato pag-escapo ba sa grip, sa conformity, sa pattern of this world? I'm gonna use this word, metamorphosis. Amen. Ito na picture diha. Metamorphosis. Ang meaning ng metamorphosis is transformed. Ang picture na makita nato na just like a butterfly. Gikan pa na siya sa ulod, hangtod sa madakop na siya, hangtod sa mo, lupad na siya. Grabe ang transformation, no? Amen? So, paano nato ma-escape sa conformity sa world? Kailangan na ay transform sa atua. Kailangan na ay nausab sa imuha. Sige daw, isabot daw na sa imong katapat, ina na ay mausab sa imo. Amen? Asa man ni masugdan na pagkusang sa imong salina, dili. Right this morning, our topic will discuss by renewing of our mind. Metamorphosis. Adunay transform na mind.
Amen. Because I believe pag transform na yung life, yung mind mo, magta-transform din yung heart mo. At if transform na yung heart mo, nagtra-transform na may change na rin yung action mo. It will always start with what you think. Sa imong huna-huna. Gusto ka mo tanas ako, kung sa imong huna-huna karon. Naguna-huna, baka nagwapo ra kay kusong matubangan. Wala ba anang butangan, naguna-huna, baka sa imong kabaguhan. Amen? This is an accomplish, na ma-accomplish na to ng transformation, dili works na to. Dili, yes, effort pa rin yan. Yung pag-pray, effort gihapon na. Muampo ka, muluhod ka. Ang pag-worship, effort po na. You are raising your hands. Amen? If you want to win your family, effort po na. Kailangan maging blessing ka sa ilaha. Amen? So sa ato ang gusto nga transformation, yes, may effort rin. Pagit ko na gusto ko sabat mo sila kung kang tulog. Gusto ko madato, pero sila kang tulog. Gusto ko kwarta, pero dili ka magtrabaho. Isod po. Yung naman dapat effort ka rin yan. Labi na sa bubuha. Labi na sa loob. Kailangan effort na. Kailangan pagtsagaan niya. Kailangan antuson na para makuha na. Amen? So, sino sa nag-apply sa inyo, Adenia, na sa gusto ni mga kausaban sa inyong kaugalingon, gikapoy na kakagrabe na yung pagpalingkamot. Tas kamot. Nagabigot, 2023. Gugaya, ani batasan na, uy. Gugay ka na overcome, baka kaning pagkahilason. Kaning pagkahapubon. Gugaya na, gipaningkamutan dyan mo na. Kaning paging pasensyado, gipaningkamutan dyan nato na. Di ko masuko ron. Patay na, bigyan na po ka. Di ko masuko. Patay na, yabda na po ka. Di ko masuko ron. Patay na, busgot ng imong pulo. Kaya nasunog ang plansya. Di ko masuko ron. On the next day, patay, wala po naibot ang plansya. Di ko masuko ron. Kinsa sa inyo ang daligi, kapoy na kakagipaningkamutan dyan nimo ang transformation. Amen. Good kasi mag-effort ka. Hindi mo dapat good job gihapon. Pero hindi talaga nakukuha talaga sa lahat sa effort natin. Sa natural or sa physical realm. Because it will be accomplished through God's gift. Amen. Ano ba yung regalo ni Lord sa atin na hindi na umiiwan? Ano ba yung ano ba yung gift ni Lord sa atin na hindi aalis sa buhay natin? The gift of the Holy Spirit. You need to walk by the Spirit. Sikap effort. Pero ang effort ni mo, imuha raman di ay. Huwag yung mabagpo ni mo. Ang inner nga change, ato nang ma-accomplish ang transformation sa dihang kapakonfirm ta o galakaw ta diha sa dalaang Espiritu. Holy Spirit led, mga kapatid. Amen? Diha na yun ang tinuod na revival, ang change. Amen? That's why Romans 12:1-2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercy of God, present your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Sino ba yung magpapakabanal sa atin? Sino ba yung mag-receive ng acceptance coming back to the Father? It is the Holy Spirit. Kung may confirmation sa world, may confirmation din po sa Holy Spirit. Amen. Amen? Diyan yun nangyayari yung renewal sa buhay natin. Ang phrase sa mercies of God, say mercy of God. So sabi sa verse 1, by the mercies of God. Ang meaning sa mercies of God here, nagpadayon na siya hangtod sa chapter 1 hanggang sa chapter 11 sa Romans. Ang exhortation ni Apostle Paul nag-present din niya na since nasa diha recipient na ta sa great mercy ni Lord kay nakadawat ta ani then ang atong kinabuhi na ron is a living sacrifice sa iya. So paano nato ni mga kaplagan? How do we do this? We are living sacrifice. Amen? Buhi ta nahalad sa Ginoo. We are living sacrifice to God, kay Lord. We are living sacrifice to God by not conforming to this world, but by being transformed by the renewal of our mind. Kasi living sacrifice ang life natin. So paano nato ni nga mapadayon ni worship nato sa Ginoo nga nalipay si Lord nga nahimuot si Lord sa ato dili ka mag-confirm sa pattern sa kalibutan. Paano man? By renewal of your mind. Amen. Dapat change your mind na yan. Amen.
A living sacrifice to God is the one who does not conform. Amen? Amen? A living sacrifice to God is one who does not conform but is transformed. Come on, write it down. A living sacrifice to God is the one who does not conform but transform. Amen. Ang buhi nga halad ngadto sa Dios mao ang usa nga wala mapahiuyon kundi na usa. Mao nay pinakadako nga ebidensya nga biskag gamay ra makit-an igsuon. Kanang transformation. Amen. Sabi nila, fake it until you make it. Kaya nagpapaka-fake tayo paminsan-minsan. Alam natin na sa pagngiti mo, may mga tao rin na magsasmile sa iyo. But I tell you, sa pag-smile mo, hindi lahat nalipay para sa iyo. Kung namukanta ka, ambin mo ganahan kisa simuntingog. Kung napay ko ba nang yamid na, simuntingog gani. Tama. No? Kana sigurong pasikat ikaw ang basketball niya, malipay sa iyo ka. Are you really sure sa imo sila ni palakpak? Or ba sinapo ni palakpak, sunod game mo ka, hindi ka. Hello? Nama mo diha? Amen? The same also with our thoughts. We don't know. Wala ka kabay kung saan sa panguna-una. Kinsa nag-ingon sa inyo, adini, sa una-una pa lang nimo, pwede na gid kay ka makasa. Amen? Amen? Balik-balik naman nga word, no? Illustration. Pero ibalik na ito na pud karon para na po renewal balik sa illustration. Na sometimes, naghanap of justice, murag ang yawa, mong hilom na ba? So, sabat diya, ikuro man naguna-una, anak. Amen? Nga nung importante kay Apostle Paul, i-deal ang atong mind, it's because ang enemy, he cannot read our mind. Amen? But he can instill sa atong muna-una. Pwede niya dumagan ang nasa atong muna-una. Pwede mo bright kay siya, kay sige nagkalaglag sa iyang mga schemes and attacks everyday. Kanang everyday pagawas ni mo simbalik, patay, laglag na pud taan ni, patay, legs na pud. Patay, guwapa na pud kayo, patay, makautang na pud tani, patay, makagawa na pud tani. Makapamalikas na pud ambin ni mo, pero dili, igsuon niya naman tapos dili. Actually, isul niya ni muna, ni gawas na si mo, kay mo, ginang na si muna-muna. Pag kita sa enemy sa iyo mo, amingan din sa, ay, kani. I-instill na dahil lang sa iyo nga. Inaday kang dungagan ala sa mga butang nga mas worst pa. Tingnan na ka, kwarta lang. Kung naguna-una na ka, magpakamatay na ka. Patay ka na. Tingnan na ka, nawag na nakagkanon. Kung nagyaw-yaw na ka, tibok silingan, nadamay na. Kung sa ka diha, di mo ka ng problema, nadamay na mi. Patay na ka na. Katingan na ka, kaugaling mo na rin mo insecurity, nadamay na mi tanan. Di na ko mukanta diha. Damay mi tanan. Hello? Di ba? Kasi nagsimula lahat sa mga single thoughts mo. Sa mga simple, or dili simple but worst thoughts. Kanang gamay na good kayo, pero grabe kayo ka makasasana ang una-una. Hello? Kinsa may naguna-una nga, maguna-una lang ka nga magpadayon pa, pero natingalan ka nga naundang na ka. Because of the enemy will kill, steal, and destroy. Wala pa na human. Sa 2024, mas gigigilan pa niya. Mas gigalingan pa niya. Mas mo-attempt pa gid siya. Karon nga nainawa sa mga tunyaging tubig, natingala ka, ang enemy, di gid siya muundang. Actually, wak siya natulog. Gubaon na niya yung pamilya. Nga ikaw matulog na. Di mo ampo. Di mo simba. Nga karon hilak na dahil ka, pabulat na. Hello? But I want to do something right through what the Bible says. Why we need renewal of our mind? Because the enemy cannot read our mind. That's why it's really important to guard your mind. Because your mind is the simple but yet biggest tool na pwede maging susi sa iyong transformation, pero pwede po maging susi sa iyong distraction. Pwede po ka malaglag, pinaagi sa iyong huna-huna. Amen? Amen. So, ang living sacrifice to God is the one who does not conform but transform. Sino yung mga nagdi-desire ng transformation ngayong umaga?
Amen. In other words, the world refers to a popular worldview that rejects God and His revelation. Mauna ang spirit of the age na iyang gigamit dari. Amen? Kaning mga nag-reject, it's either an object, a thing, or a person. Basta dili subay or sukwahi sa revelation. Sa word ni Lord, mauna ang pattern of this world. Amen? Amen. So this is a negative command sa ato karon nga dili ta i-follow anang mga butanga. Kay as an unbelievers, naturally po mo confirm this sila sa world. Amen. Yan yung sinabi ng Ephesians 2 verse 1 to 3. They are dead. They are all dead in their trespasses and of their sin. And naglakaw sila sa tinuod lang diha sa disobedience. Sabi sa Ephesians 2:1-3, nag-follow sila sa prince, hari, dili ni siya hari na king na akong ginasimba, but the one who rule over in this world, sa nag-reign din niya. Amen? Diri sa kalibutan. Kabalo ba mo, as Revelation says, na apagidi ay demonyo sa mga demonyo, hari sa mga demonyo, na moabot pagyud og gapuson sa Ginoo one day. Hello? So, ibig sabihin, kung naay hari sa demonyo, naray mga demonyito sa atong palibot. So, ibig sabihin, katong nilaglag sa imong pamilya, katong nagsamok-samok sa imong study, katong nagpakita sa imo nga nakakommit kag adultery, demonyito ra da ito. Gamay ra da ito. Unsa na lang yun kaya katong the prince na yun. Katong hari na yun. Ang rule over sa ato, tanawa, gamay ra da ito pero gabi na kapag pakadala. Hello? So for me, mga kapatid, because nasabtan ako sa Ephesians 2:1-3, natural din sa unbeliever na mag-confirm sa world. Kasi they didn't see the truth. Wala sila kabalo. Na-injustice dahil sa ilaha. Murag makaingon ka ba? Tama ra gid ay nga malitas. Tama ra gid ay nga mangawat. Tama ra gid ay nga manglibak. Tama ra gid ay nga manapaw. Hello. But I don't believe sa mga Christians. Sa mga real Christians. Kasi God already delivered us from all of those things. Ang kailangan na giday nato, ibalik lang nato sa tama nga panghuna-huna ang atong huna-huna. I-renew na nato di ay nga humananing tanan. Amen. Amen ba? So as a believers, we are no longer conformed to this world because we no longer belong to the spirit of the age. Di na ta belong ani. Murag din hadlok ko, murag binong-binong ang gamay. Bilong-bilugan. Amen! Murag ikaw nagbuduha na ka ba? Nagano sa naging ay belong na the spirit of age or the spirit of the Holy Spirit. Amen! Okay, so we are not confirmed to the spirit of the age. Klaro kay sa Colossians 1:13. Okay, underline that word. He has delivered us from the domain of darkness and transform us. Now, gi-transform na ay metamorphosis, na ay transformation. Gikan sa darkness, God transform us to the kingdom of His beloved Son. So we are so blessed. Amen. What a mercy of the Lord. Amen. We are so blessed to know that. Mao ni ang kong ganahan every Sunday. Every Domingo nga makabalo kong ikaluyan sa Ginoo. At tinuod lang ambir ang good nimo nga ang pagpasidayag sa tao kanang naay presyo or naay pride nga nindot nga nahitabo sa iya. Pero sa ato ang mga Kristohano lami kayo ni pasadayag sa matag adlaw, ikaluyan ko sa Ginoo. Dili kay kaluoy sa ko, kaluoy sa Ginoo. Amen. Kanang kinabuhi ganito. Kamusta man ka New Year na? Murag gihapon, kaluoy. Dili, lamig kayo. Sukad karon ha mga Life Church. Atong ipasigar po nga gikaluyan ko sa Ginoo. Amen. Amen. Di ko angayan pero yung gikaluyan. Kaya ang mga gikaluyan lang sama sa mga parable sa Bible ang mubalik sa master kung nagpahingon sa steps sa master. Amen. Kasi mga gikaluyan. Amen. Sukad karon mag-post ka sa Facebook, paglakaw nimo sa balay, inay yung mga kasilingan, gikaluyan ko sa Ginoo. Amen. Amen.
Muuna kanindot nga bless ang atong life. Amen. Kay nakabalog yun ta ug makabalog yun ta. Nagikaluyan ta dili lang tunguna kundi sa matag adlaw kauban sa presensya sa Dios. Therefore, therefore, since then, sabi ni Apostle Paul, rather than continuing the world, be transformed by having renewing of your mind. Amen? Before we end today, this is very interesting. Note ha na si Apostle Paul says that we must transform by renewing of our mind. So the mind here is the key, ang susi sa imuhang Kristohanon na pagkinabuhi. Amen? Tanawa, if you inject some things in your mind na dili maayo, dili tinutanawa, it reflects your action. It cannot move you. It cannot renew you. It cannot resume what has been started. Kung sa to yung isugdan. But when there comes a renewing of mind, nakapalayan gid ka. Kinsa maning dapat nga nasa kung huna-huna karon. Imong bayron nun, ang imong nilungag niya karon, ang imong nabiyaan karon, ang katong pamilya nga wala nimo nakauban ron, dili na maong nasa huna-huna. The key right here is to put Christ inside of your mind. Think about what Christ has done in your life and think who the Lord is in your life. Una-una lang yun kung di unsa ka pagpasayo sa Ginoo. Una-una ako kung saan ka pag yun pagbago sa Ginoo. Amen? Because most of the Christian will stop dito ra gyud nga bahin ba. Katulang gipasayo ka sa Ginoo. Amen? Dito ra gyud to. Pasayo na bitaw ka sa Ginoo. Mao na. Ang imong pattern, imong ways gapadayon gyapon ka. Sa mga butang nga dili angayan sa iya ka. Dito ra magkataman, pero wala pa nimo na humduman nga naa kay sanctification every day. Amen. Hiluan pa ka sa Ginoo ang matag adlaw. So aside sa pagkahibalo nimo nga gipasaylo ka, pasayloon pa gid ka sa Ginoo sa matag adlaw. Follow His steps mga kapatid. Amen. The gospel is a call for unbeliever to repent. Mao na tumo nga naipulong sa Ginoo, na instruction sa Ginoo, even na ay negative command nga ako na-receive para maghinulsulta. Kay ang Greek term sa mind, renewing of mind, transformation, ang Greek word nga nag-translate anang all is the word repentance. Paghinulsul. Ang repentance, mga kapatid, is a notion of a change of mind. Okay? Paano man mo mabagko matulong ini imong kinabuhi karon? Gikan tong una nga malahi na nanay transformation karon is paghinulsol. Kanang paghinulsol nimo, it will always start sa imong una-una. Amen. Nabay maghinulsol karon nga buntag. Our thinking must be changed. Our thinking must be changed. Kasi may new life na tayo, may new year pa tayo, may new life pa tayo. Kailangan may new thinking din tayo. From old thinking, ano ba yung mga old thinking natin? Kagahapon, last year, ano man to? So matong mga yuna-una nato sa itong kaugalingon. Wala ba ka na sayot igsuon na ka na yung ginauna sa kaugalingon mo po na nag-reflect sa imong relasyon sa Ginoo? At some point in my life, mga kapatid, at the moment of time, I take post ko sa akong life, kaya every time, una-una ko mga dili maayo na kuna-una ko nga, Lord, ingani akong relasyon sa imo. Hello? Maguna-una ko sa kong kagalingon nga, Lord, kung naguna-una ko yung ani kadama akong naguna sa kong pagpangalagad ni mo. Right? Tama ba? Sometimes, no, even in our ministry, sa atong self-group, daghan kayo mga issues. But at some point, I would like to really negotiate and something like, ako, sige po, ang damon na, wait lang, kana inyong mga ginaingon karon, biska wala ka nasikitan o nasakitan mo ka sa giingon niya, pero labaw aning tangan, nasakitan si Lord. Kanang sige kag-doubt sa mong sarili, nasakitan si Lord, anak. Hindi pa nga na-fulfill yung promise ni Lord sa buhay mo, tinudlokan mo na. You know? Wala maging nahuman, nakatulong pa ka dito, hindi mo nakapatay na gini. Mamatay na ko. Wala pa ginuman si Lord. The King has to move. Amen. Amen. Dili pa checkmate. Hello? Napay move si Lord. Kung dagan na natagak, naglaglag, di napay isa. Wala pa nahuman si Lord. Dili ka wala pa nahuman ang iyang humanan na iyong mga plano. Galing lang for us to know it every day. Magsunod kita sa matag adlaw. Kaya di rato mahibawaan na mo din na isa sa mga plano sa Ginoo nag-iingon sa Biblia. Hindi yung katapad pa dayon. Amen? Kung sa mga old thinking ni mga dili ka magbag-og, I tell you, in the Lord, magbag-og ka. Pero kung kaugalingon lang nimo pagpaningkamot, dili yun. Ayaw pag-expect na magbag-og ka. Amen?
Yung reason out natin na aalis tayo sa church, yung reason out natin na, mapadayon sa mga karaan ng kinabuhi nga itong ginabuhat, wag ikausaban ka na, giingnan ta ka, mas malala pa na. Giingnan ta ka, mas worst pa na. Giingnan ta ka until your family will be ruined. Ayaw natin ito yung i-allow, di ba? Walay ganahan na anak na ganahan magbulag ang ginikanan. Yes, nabulag si mama. 3 points. Walay ganahan anak. Wala pa yung nga, yes, nagbagsak akong anak, yes, 5 points. Wala pala mga sa balay. Natay mga desire nga, ma-okay ta, matarong ta. Amen ba? Pero asa man yung mag-lead ang tanan? Kinsa man nga ato ang sumbanan sa tanan? Kinsa man atong paingnan sa tanan? Tingnan mo katapad, Christ. So transform your mind by putting Christ inside of it. Amen? Or to make it short today, change your ungodly thinking, ungodly ways to godly ways of thinking. Amen? Alis di ang imong hunahuna nga ungodly, ug alis lang o panghunahuna nga langit nun. Diyos nun. Naba mo diha? Kaya if transform na yung mind mo, ha? Ito mangyayari. Yung mind mong ayaw magsimba ngayon, puro ka nang pagsamba. Hello, naba mo diha? Yung mind mo na puro inuman, tsubugan pa, 2024, 2025, daghan pang key, daghan pang case. Hello, yung mind mo na puro inuman, pag may transformation, pag may new and godly ways of thinking, yung purong inuman, ngayon, magpapagamit na kay Lord ng sino ka man. Yung mind mo na ayaw mag-change, ngayon, gusto mo nang mag-change. Yung tao na ayaw lumapit sa Panginoon, ngayon, buhay mo na puro ang Panginoon. If my transformed mind, yung walang asal ngayon, nagdadasal na. Yung walang kinabukasan ngayon, meron ng dangal. Metamorphosis. Transformation. Nakikita ba natin ito sa sarili natin ngayon? Kung sino tayo noon at sino tayo ngayon? Tanong ko, babalikan mo pa ba? Or ito na talaga? Muna ba yun ni? Or dili pa ni? Ubalik pa ba ka ato o kanina? Sige daw. Let's ask this person next beside you. Ina siya, tanong ko, babalikan mo pa ba? Or ito na talaga? Magbago na kita. Hindi, palakpak sa mga gusto magbago. Because I tell you, church, bakit mo babalikan ang mga bagay na alam mong walang magagawang mabuti sa iyo? Sa Panginoon, walang balikan. No? Sa Panginoon, no, pag it comes about transformation, there's no such thing at babalik mo na ako ha, yung 5 months, yung 3 months nga nahita mo, wala yung anak sa Ginoo. No? Should I say, ang renewal sa kay Lord, katong mubalik yung pagdilaab sa Ginoo. Mubalik itong katong tawhana ba nga kanang grabe kinudangop sa Ginoo, kanang worship din sa Ginoo, kanang tindahan pala, naghilak na ka, Lord, dilingaw ko nimo. Tindahan pa lang gani na, sold out na ka. No? Kung na siguro mabalik din niya, katong dasig ka sa discipleship. No? Katong di mo itamnan imong mga brothers o mga negative ba? Ang ilang mga negative, di mo nimong positive. Uy, bakakon ka, o sige, di ko mamakak. Grabe katikasan na akong brother. But isip na ma-discourage ka, isip may ka nga, hinihirap kong gidisip. Ngayon po ka, di ko mo disip. Kaya, bago na. Amen? Instead na ma-discourage ka nga, wala may nag-disciple sa mo, ay, nabudlay naman eh. Dili ko magpabudlay-budlay. Habang may buhay, mga lagad-tabay. Right? Change of mind, mga kapatid. Amen? Sa tinulang, kamutang ako sa mga pagkaunan, ambirin mo nagbulat, kung minunaon mo ng manok na, busog ka. Amen? Amen? Pero sa Panginoon, walang balik-balik. Balik-balik na lang, balik-balik ng kinaiya, balik-balik ng batasan. Hindi kita makapadayon anong balik-balik na lang. Hindi na tayo aatras, ha? Amen, Amen ba? Ito na talaga. Amen? Patutungo na tayo sa plano niya. Amen? Imong katapad, tingnan mo yung katabi mo, parang resolution na niya. Magpapatuloy na yan. Shifting your mind. Shift your mind. Pag hindi maganda na iisip, isipin mo si Lord.
Hindi, maglari naman ni Wayne, wala naman ni, tusok-tusok naman ko sa kilig niya. Change your mind. Lord, mas tanong isa dugos ang imong presensya. Change your mind. Amen. Sige pa malay din. Sa malay may balik na akong sanina. May bagpos Pasko. Change of mind. Taura na itong honey, taura na itong dakas. Kayo nga kanang alambre nga itong hayan niya. Sunod-sunod, naanay, dagan, sa ginaanay. Amen. Ay, si Bensa, kaysa kayo okay, 5 nang palit ni mo. Dagan, change of mind. Huwag ka na sa mga original. May original din naman okay lang. Process din yan. Then nag-effort pa ka, then may strength pa dyan. Effort nga po, nilabhan yun ako niya. Amen. Change of mind naman. Good na good. Kung sa ino, pildik kay ka ba? Ang yawa ni mo, Jesus, ginagunawangan. Kasi ikaw na nagunahunaan. Si katawa. Si katawa ang enemy. May pag ikaw na kayo makatawa sa inyo, ay, di ko rin maikiyasan. Ang biling masira, kusudan, no? Di, oy. No? Bugas na ni kanon rami, atis kanon ra. Kanon lang na, kisaway kanon, may nagagsudan. Diba? Kita mong gapong kag-rice. Amen? Amen ba? Katapan kayo, marang magpapatuloy na ni. Amen? Shifting your mind. Pag nakay mo na hallelujah, dapat na hallelujah, worship the Lord. Amen? Change your mind. Kung hapit na gid ka, kahit ako nito kayo, change the Lord, yung holy hands, Lord. Amen? Retain the things that is holy. Release the ungodly. And remember, the Lord is holy. Repentance is on the way. Repentance. We repent by renewing of your mind. So take this down, put Christ inside of your mind, and that will direct your steps towards your destination. Amen? In my conclusion today, think about Jesus. Think about what and who the Lord is in your life. This is a year of renewal. Amen? To be renewed in the Lord, not in the world. Come on, shout it out. Renew. Renew. Isa pa, raise your hands and shout, renew. Renew. Amen. Palakpakan natin si Lord. Transformation Church through renewing of mind. Believers expose themselves asaman to God's Word. Believers expose themselves to God's Word. Dira pa muna ito maput si Christ inside of our mind. Every time we meditate and we understand His Word. Amen. Ang Word ni Lord, it is a faithful exposition na magpakita sa ato, mag-expose sa ato na kung ang enemy di kabasa sa atong thoughts, si Lord yun ang mag-change sa atong thoughts. Amen. So this year 2024, mas lalaminan pa natin, magpapalalim tayo sa Panginoon. Mauna ang akong word gabi. Magpapalalim tayo sa word ni Lord. Kaya diya na tayo na-expose sa Ginoo. Diya gina-reveal ni Lord sa ato ang truth. Dili gusto ang tao bakakan. No? Pinakahit na to na, kala ko ako. Hindi pala ako. Sila pala. Dagana day nila kayo. Ang binako, ako na. Ang binako, nagsabot na ka, mudasig na ka, ministry na ka, pero wala ka man lagi. Di taganan ba atikon? Di taganan bakakan. Di ba? Pero nga rin naglakaw ka sa bakak. Nung nagsubay-subay ka sa skin, sa enemy, sa world, sa conformity of the pattern of this world. Di ba nita gusto bakakan? Dito sa tinuod. Amen. Dagans pulang sa Ginoo. Kaya kanilig yun ni mamakat ni mo. Katinuod lang sa dili pagkabakakon sa Ginoo sa ato, wala gyud mga promises ni Lord na dili niya kaya tumanon sa ato. Tumanon din ni Lord sa ato. So kung gusto dahil nato truth, then the truth will set us free. Run to God's Word. Magpapalalim tayo sa 2024 sa Word ni Lord. Amen. I-renew nato ang ating life sa Ginoo na this year is the year of fulfillment that we gonna run and be deeper diha sa Word ni Lord. Lesson na natin yung mga mobile games natin. Nagpapa-addict tayo sa mga ganyan, nalulong tayo sa mga ganyan, hindi sa kabutihan kundi sa kasamaan. Meron po daw uban, dili manibad. Oy, okay ra man ni magkimbot-kimbot ta, okay ra man ni magtanaw-tanaw ta Korean, okay ra man ni magkuan-kuan ta, okay ra lagi na. Wala man ko na ingon nga huwad ko ni mo na. Pero ang pangutana, ang oras nimo ba asa nimo gilaan na halos diha na tanan? Mo ba na atong renewal 2024?
Mahimo kang legendary sa mobile games. Kalamira ang legend ka, inheritance ka sa Ginoo. Magkatula lang. Pero ay pag-abot og alas 3 sa kadlawon, napabuti ka duwet, naman ay duwet-duwet, o kabaluan na, duwo-duwo. Napulang na ka, katong 25. Tanawa. Anak pa ka, dili ko Christmas, magsugat-sugat, kay ikaw sa pamilya. If I know, nagmula ka dahil ka. May pagdri na lang ka, may magpatang duha. Muna kong ingon, usahay, mo lagi, make it sure that even in your private place, nadayag din mong Ginoo. Muna, kung ang imong mobile games naman dahil, maabot og alas 3 sa kadlawon, niya tunong pag Domingo na ron, asa imong oras ka ron, naadiha. And that will not stand that God is our priority. Muna, kung kabalo kang maadik man dahil ka, kaya naadik na kadaan, anak, undangin na. That is a kind of advice. Dula lang kung dula, pero kung na-addict na ka, na tanan nag-revolve yung kinabuhi, diya, ginanta ka, undangin na na. Kaya di na magpalangit ni mo. Kung di na kasabot, na diya si mong binadula, God is mercy. Wala si mong dula maingon, God is merciful. Wala maingon sa imo dito. Tama, tagadua ni mo, wala aping nga magawas dito, nga maingon sa imo nga, padayon sa Ginoo. Dili, actually, ganyan pa siya, load pa po, ubos na, load pa rin, gate pa rin. Diba? Kasakat, anak eh. Amen? Sa tinuod lang no, ambir ang mga ang Bible dili enjoy. But every time you read and you understand the word, pagkalami, pagkatangis, makita mo ang mga karakter sa Bible, murag ikaw, usay, murag mo, ko ba? Pinagdaog lagi sila, wala ginapildi, imong dula na pildi na ka, pero di sa Bible, daog ka. Amen? Kung sa ilang katapan, basa na ka. Di ka lang mga butang wala na eternal value. Wala ginansya ni mo. Actually, ikaw pa ang sige gasto. Ang gusto biya sa tao no, na ay balik sa ato ba? Amen ba? Sa word ni Lord, pag magpalalungtan, igsuod, dapok gid kayo ang balik sa imo. Na ay titulid o tinuod na kinabuhi, panalangin sa kinabuhi. Dili ka mag-invest. Real treasure is in God's pleasure. Palakpakan natin si Lord. Renew your mind tonight with Christ and understand Christ every time you meditate God's word every day in your life.